Ang tripod antenna po ay pang long distance, pang malayuan, at may kakayanan po siya na makapagturo o makapaghanap na kahit maliit na bagay tulad po ng hikaw o gold o ring. Yun po ang kakayanan na magagawa ng tripod antenna na kahit po yan ay nasa tubig. Pakikiramdaman po natin, pagka hinawakan po natin ang locator, itilas natin, dapat dadamahin po natin, pakikiramdaman yung kung saan po talaga hinihila ng aural gold. Hindi dahil sa itinaas mo, bumaling na ng konti dahil hindi balansin po yung paghawak mo, ay yun na agad. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. Muli niyo pa rin po ako samahan sa demo na pinusukan po ng ating katits mula po sa Davao de Oro. Ito po yung long range locator tripod antenna. Ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate ng ating tripod antenna. So mga kababayan, mga katits, ang tripod antenna po ay pang long distance, pang malayuan, at may kakayanan po siya na makapagturo o makapaghanap na kahit maliit na bagay tulad po ng hikaw o gold o ring, na kung ano po yung ating ibinala, kung gold din po yan, ay yun din po yung kanyang ituturo ng ating tripod antenna. So yun po ang kakayanan na magagawa ng tripod antenna na makapag-locate na kahit po yan ay nasa tubig. So yun po yung tripod antenna na ito po ay mayroong positive, negative at ground balance. So pwede rin po ito sa ilalim, pero mahalaga pa rin po na dapat meron po tayong aurometer o kaya Japanese one. Kung tripod antenna po yung gagamitin para may paghanap po ng entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel at saka deposit. Kapag isang tripod antenna lamang, kailangan mo po siyang tuwangan ng isang single antenna para ipares mo po o kaasawa ng ating tripod antenna. Pwede rin po yan mga katits, isang tripod antenna at isang single antenna, pero ang gagamitin mo na lang po doon ay isang aurometer kapag meron ka pong tripod antenna at isang single antenna. So ito pa rin mga katits, mga kababayan, ito po yung long range locator tripod antenna. Meron po akong pambala dito. Ito po yung ring na 24 carats gold. Kahit po yung bala natin ay 5 grams, 1 gram, 0.5 grams lang, basta pasok po siya doon sa 14 carats, 18, 21 at 24 carats. Okay na po yan. Huwag lamang po kayo magbabala ng 10 carats. So ito pa rin mga katis, mga kabayan, meron po ako ditong ilolocate. Ito po yung bracelet na 18 carats. Ayan. Mahalaga pa rin po, mga kabayan, mga katits, yung pagpahid ng dulo ng antenna ay huwag po natin kakalimutan para malaki po ang maitutulong na mapapabilis po yung pag-locate o paghanap ng atin pong hinahanap. Dito pa rin, mga kabayan, paggamit pa rin po natin ng tripod antenna, tulad pa rin po ng ating ibinabahagi na kapag gagamit ka na po ng tripod antenna, kung ano mga klase nakita, kailangan isa sa puso mo na po yan, dadamahin mo na at ipipil mo. Naramdamin mo at kailangan yung isip mo dapat hindi po naglalayak. Yun po yung mga katis, mga kabayan. Importante po yan at lalong higit. Ang pinaka-importante, yung malinis po yung kalooban. Maganda yung hangarin at maganda yung layunin. So mga kabayan, mga katis, ito pa rin. Ito pa rin, pag itilas po yan, doon lang siya tuturo. Doon pa rin po siya naturo. Ito po yung long range locator, tripod antenna. Yan. So, malakas po yung kanyang locate. Yan, pang malayo po ito. Ayan. Nasa kanang bahagi po yung ating nilolocate. Hindi dahil yan po ay kita. Pwede kahit po yun nakabaon sa lupa. Kahit po yun malayo. Basta ginamit po po ang tripod antenna. Yan. Doon pa rin po siya magtuturo. Wala po iba ituturo yan kundi yung po ating nilolocate dahil wala po natin ay yung po gold na 24 carats. So doon pa rin po siya nagtuturo. Ito po yung tripod antenna na pang long distance, pang malayuan. Pwede rin po yan sa pang malapitan. Kapag tinapatan mo, magpo-cross pa rin yan kung may katuwang po siya na isang single antenna. Yan. Ito pa rin mga katis, mga kabayan. At ito po
ay aking tatapatan gamit po ang ating tripod antenna na kapag tinapatan siya, siya po ay iikot. Yan. Yan pa rin. Yan. So pagka tatapat po kayo mga kababayan, mga katiis, kailangan isa sa puso nyo na po yan. Pag hinawakan mo po yung handle, ang ating pong tripod antenna, dadamahin mo na po yan at isa sa puso mo, gitna ang palad po ang ating handle at pakikiramdaman mo yung tamang paggalaw o pag-ikot po ng ating locator. So kailangan po yan ay nararamdamin mo po yan isa sa puso para huwag po tayo magnetic field. Yan, ito po yung ating tripod antenna na kapag umikot po siya, tuloy-tuloy pa yung pag-ikot. Yan, ito po. Yan, ito po yung pinusuan ng ating katiits mula po sa Davao de Oro sa tripod antenna. Ganyan po yung mga katiits, mga kababayan. Yan, yung pag-ikot po ng ating tripod antenna. Yan. So mga kababayan, mga katiits, muli pa rin po, kailangan pag gagamit po kayo ng anumang klase locator, ay mahalaga po na dapat yung balahan. Hindi po pwedeng wala, hindi po pwedeng makakalukit po yan ng gusto natin hanapin kahit walang bala. Kapag hindi mo po binalahan ang ating po locator, volume po ng tubig ang kanyang ilulukit. Kapag kulang naman po sa load, yung sangkap na nilalagay po natin sa ating locator, makakalukit din po yan ng minerals, decoy, yung mga decoy, yung gold dust, at saka volume ng tubig. Pagka hindi po yan kompleto yung load ng ating locator. Pero pagka kompleto naman po yung load, nandiyan na po yung mga pandecoy, yung mga minerals. So ang ilulukit na lang po nun ay yung volume ng tubig. Hindi na po yung makakalukit ng minerals at decoy. So dahil meron na po yung load. Mahalaga mga katiis na dapat pagkabubuo po kayo ng locator, dapat kompleto po yung inyong load. Na kahit medyo mahal yung dapat isasangkap, importante po yan na dapat talagang mailagay yan para iwas po tayo dun sa mga makalukit tayo ng hindi natin gusto. So ito pa rin mga katiis, mga babayan, maraming salamat umuli. Pag-aralan po natin yung paggamit po ng locator, yung pag-detect, hindi dahil sa itinaas mo at gusto agad nagturo, doon yun agad na susundan natin. Pakikiramdaman po natin, pagka hinawakan po natin ang locator, itinaas natin, dapat dadamahin po natin, pakikiramdaman yung kung saan po talaga hinihila ng aural cord. Hindi dahil sa itinaas mo, umaling na ng konti dahil hindi balansin po yung paghawak mo, ay yun agad ang susundan mo, yun agad ituturo. So hindi po yan, kailangan pag itinaas mo po locator, 3, 4 hanggang 5 taas na nandun ka sa tapat na yun. Pakikiramdaman mo yan, hindi, kung ikaw naman ay magaling na, pag itinaas mo po yan, nandun na po lahat yun, dinadama mo na, pinakikiramdaman mo yung paghirap. Pag isang taas mo lang, kung ikaw ay professional na, isang taas lamang yan, pag bumaling ang kada locator, alam na po yan. Pero pagka ikaw ay baguhan, so kailangan, pag humalap ka, itinaas mo, 4, 5 beses, na puro ka gayon, tataas mo, pakikiramdaman kung doon talaga. So mali po, mga kababayan, mga katiits, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan.